ay gustong makinig ng salita ng Diyos? Hindi. Parang sa isang church din, ganito din yon. Hindi lang church natin, kundi lahat ng church meron ito. Dahil hindi lahat ng nadalo sa isang church ay totoo. No? Meron dyan yung iba, kaya naririto o kaya nasa isang simbahan, ang hinahanap nito ay makakita ng himala, makakita ng natutumba, nakakita ng mga pinapoposes, makakita ng mga napagagaling na mga may sakit. Ang nais naman ng iba ay gumaling lang sa sakit and tapos ala na, alis na. Kasi nakuha na nila yung gusto nila. At yung iba namang nasa church, nagpupunta because of personal needs. Meron lang silang motibong iba. Meron diyang gustong ligawan lang na babae, meron lang gusto dyan ng pera, meron lang gusto lang ng pagkain, iba't iba ang motibo. Yan po yung klase ng tao sa church. Hindi ko po sinasabing dito. Pero ito yung sinasabi dito. Kaya nagtatapakan, alam ng Panginoong Hesus na hindi pare-pareho ang kanilang motibo. Hindi lahat, kaya nagkukulumpulan, nagtatapakan, dahil gusto nilang makarinig ng salita ng Diyos. Dahil kung sila'y desidido, hindi ka nila tutulugan. Amen. At meron kang makikitang pagbabago. Katulad ng mga pariseyong ito, kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga ginagamit na pampalsa ng mga pariseyo. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kasama sila dun sa crowd na nagsisiksikan. Alam niyo ba ang plano ng mga eskribang ito at mga pariseyo? Gusto nilang ipapatay si Jesus. Kasama sila sa crowd na sumusunod kay Jesus, pero ang gusto lang nila, patayin si Jesus. Bakit? Dahil itong mga pariseyong ito na nagtagapagturo ng kautusan, ay natatabunan na sa popularity ni Jesus Christ. Dahil hinahabol siya ng mga tao, dahil ang galing niyang magturo, ang mga may sakit ay talagang gumagaling, at yung mga possessed ay talagang makita pa lang siya, nagwawala na, tumatakbo na ang mga demonyo. At talagang hinahangaan siya ng tao. Mga taong merong gusto na katotohanan. Pero yung mga taong mapagkunwari, ang gusto siya'y patayin. Amen. Gusto lang siyang siraan. Naghahanap sila lagi ng butas na para ipanira kay Jesus Christ. No? Pero ang sabi ng verse 2, walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Bakit kaya? Ganito ang word na ito. Ang sinasabi pala rito, kasi katulad nga ng yeast, ito yung tinapay na maliit, nilagyan ko ng yeast, biglang lumaki. Ganon din ang pagkukunwari. Umaga sa buntis, sabi mo hindi ka buntis, lumalaki tiyan mo, buntis ka. Ganon pala ang pagkukunwari, lumalaki siya. Big sabihin ng lumalaki, hindi pwedeng hindi makikita. Kaya ang sabi, walang natatagong pagkukunwari na di malalantad. Kasi katulad siya ng pampalsa, lumalaki siya. Nakikita siya sa buhay mo. Amen! Praise the Lord. Kaya sabi, mag-ingat. Kasi maraming Kristiyanong ganon. At yung mga Kristiyano, no, yung mga may yeast, sasabihin, ako, alam ko yun, alam ko to. Lahat alam. Pinakikita niya na mas ahead siya kaysa sa mga kasamahan niya. Pero tingnan mo ang buhay. Maraming alam pero wala gawa. Ito po yung mga mapagkunwari. Katulad sila ng mga pariseyo. Maraming alam sa Biblia, itinuturo sa tao, pero wala silang gawa. Ang tawag sa ganun tao o Kristiyano ay mapagkunwari. Isa kang lebadura. At ang sabi, mag-ingat. Kasi pag may kasama ka mapagkunwari, pati ikaw magkukunwari na rin. Kaya mahahawa ka. Kasi lumalaki yun. Amen? Kaya sabi, mag-ingat. Ang sinasabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan. No? Tinawag sila ng Panginoon nung siya ay magtuturo, sabi ng Panginoong Hesus, alika. Balik mo sa verse 1. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo. So sino ang kausap? Mga alagad. Kasi alam niya doon sa libo-libong tao na dumating, no? Ay hindi pare-pareho ng motibo, iba't iba, may kanya-kanya. At yun ay hindi nailihim sa Panginoon dahil siya ay Diyos.
Alam niya ang puso at isip. Alam niya lahat kung bakit nagsusunuran sa kanya. Pag ito nabasa niyo po sa John 6, nakalagay doon, hinahabol siya ng maraming tao. Nakakagulat ang pagiging prangka ng Panginoong Yesus. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ako naman hindi niyo naman hinahabol dahil gusto niyo dahil gusto niyo ako. Ang gusto niyo sa akin ang gusto niyo sa akin ay tinapay. Dahil nagawa po si Jesus ng mula sa 5 tinapay ay naging 5,000. Ang pinakain. Yun ang gusto nila. Hindi naman kayo umahabol sa akin dahil ako si Jesus eh. Gusto niyong makakain ng tinapay. Basahin niyo po sa John chapter 6. Ganun sila pinarangka ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, ako kaya ang tinapay na mula sa langit, na bumaba sa lupa. Pero ang hinahanap ng tao ay literal na tinapay. Kaya sabi ni Jesus, di ba? John 6:32, I am the bread of life. Siya dapat ang hinahanap natin. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Ang tao ay hindi daw mabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Ano yung salita? Si Jesus. Siya yung bread. Amen? Kaya dapat siya yung ating hinahanap. Praise the Lord. No? Alam niyo po ba na meron akong nabasang isang testimony. Ito ay true to life story. Sabi ni Satan kay Amos. Si Amos po ay isang ahente ni Satanas. No? Kinuwento niya to kasi na-convert siya, naging Kristiyano siya. Ang kabilin-bilinan sa kanila ni Jesus Christ, ni Satan, sabi niya, pumunta ka sa isang church. At ang kabilin-bilinan niya, huwag mong gagalawin yung mga hypocrites. They are mine. Sabi ni Satan, huwag mong gagalawin yung mga mapagkunwari sa church kasi akin na yung mga yon. Kilala pala ni Satan ang kanya. Bakit niya kilala? Kasi nga, ang hypocrisy, ang pagkukunwari ay parang yeast, lumalaki, kitang-kita niya. Kaya sabi, dapat mag-ingat po tayo. Do not touch them. They are already mine. Hindi natin yan kalaban, kakampi natin yan. Sila yung mga padala na damo dito sa church. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Kaya mamaya magse-search tayo sa ating mga puso. Kaya kanina, sabi ko, Panginoon, kung meron pong pagkukunwari dito sa aking puso, ilantad mo ito. Sa worship team, sa congregation, Panginoon, ilantad mo ito. Dahil apektado pala ang buong katawan namin dito. Kung paano naapektuhan ng tinapay na maliit, naaalsa ang buong tinapay, ganun pala mangyayari sa taong mapagkunwari. Ibig sabihin, hindi siya maliligtas. Dahil ang Diyos ay dito po nakatingin sa puso. Amen? Ngayon, ang tanong, saan ba nanggagaling yung hypocrisy? Ano ba ang pinanggagalingan ng hypocrisy? Lucas 12:4-7. Kaya sabi rito, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay sa katawan. At wala nang kayang gawin maliban dito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan nyo ang Diyos na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan pang magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos daw ang dapat nating katakutan. Okay, doon muna tayo sa hanggang 5. Dito, sinabi po rito kung saan po nanggagaling ang pagiging ipokrito at ipokrita. Sabihin nyo, pagkatakot sa tao. Okay. The fear of men, kasi yung iba kaya nakakapag-kunwari, uy, takot dun sa tao, lalo na pag may maniningil. Sabihin mo, wala ako. So, nagkukunwari siya. Kunyari, wala siya, pero nandun siya. Okay? Bakit? Natatakot dun sa maniningil. Kaya ang sabi ni Jesus dito, huwag kayong matakot sa tao. Na matapos kayong patayin, ay yun lang ang kaya niyang gawin. Matakotan niya kayo sa Diyos na nalalaman na nandun ka sa loob ng kwarto na nagtatago. Hello?
Na nakikita yung puso mo na yun ang ginagawa mo. At Christian, ayokong merong mangyari sa inyong ganyan. Harapin nyo kung merong naniningil sa inyo. Huwag niyong tuturuan ninyo mga anak, sabihin mo, anak, wala ako. Sabi po ng nanay ko, wala daw siya. The truth will set you free. Huwag na huwag po kayong magtatago. Harapin po ninyo ang problema. Amen? Dahil, sige, nakaligtas ko dun sa taong yon, sa Diyos nakaligtas ka? Hindi. At ang sabi, yung pagkukunwari mo na yon, lagi mo nga alalahanin ang tinapay sa umaga. Na yun ay kaya lumaki, ay dahil dun sa pampalsa. Kaya yung pampalsa sa'yo na pagkukunwari, yun ay lalaki. Yun ay makikita. Kaya nga si Teddy, pag kumain yan, 4 na tinapay, pinagdidikit-dikit na ganyan. Sabi niya, kasi puro hangin. Kaya pinipipi niyang ganyan, kaya pag kumagat, 4 na tinapay, sabay-sabay. Kasi puro hangin. Ganun ang mga taong merong hypocrisy sa katawan. Kaya nga po, dito sa verse 4 and 5 ng chapter 12, 4 na beses na makikita nyo yung the word na takot. Ibig sabihin, binibigyan ng emphasis ng Panginoon, huwag daw tayong matakot sa tao. No? Dahil sa pagkatakot natin sa tao, nakakapagsinungaling po tayo. Busog ka? Oo, busog ako, pero kumukulo na pala yung sikmura. So, nagsisinungaling na naman. Nakikita niyo itong pagkukunwari, ito ay hindi masyadong kita. Kaya sabi, ito'y napakaliit na pampalsa na kapag sinama sa tinapay, biglang lalaki. Na ganun din sa Kristiyano. Pag meron ka nito, hindi pwedeng hindi malalantad yan. Dahil sinabi mo, busog ka, pagdating sa labas, hinimatay ka. At doon check upin ka, gutom na gutom ka pala. Eh di nabuking ka. Kaya sabi ng Panginoon, walang lihim na di mabubunyag. Namumutla ka na pala sa gutom. Sige, busog ako. Di ba? Eh sabi ng Panginoon, napakalinaw. Wala daw lihim na hindi mabubunyag. Kaya nga po yung ating pagkukunwari, hindi po yan hindi maring hindi mabunyag. Dahil lahat po tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Lahat po doon ay ilalantad ang iyong mga gawa. Pati laman ng puso mo, alam. No? Kaya sabi ng John 8:32, ang katotohanan lamang po ang magpapalaya sa atin. Hindi po pagkukunwari at hindi rin kasinungalingan ang magpapalaya sa iyo. Pag ikaw ay namuhay sa kasinungalingan, ikaw ay gagapusin ni Satanas. Kaya every time na gusto mong pumunta sa Diyos, nakatali ka dahil sinungaling ka. Kaya gusto ko na magbago, pupunta na ako sa Panginoon. Sabi ni Satan, balik! Akin ke. Kaya kailangan makabitaw ka dun sa tali ni Satanas. Alam niyo iba kaya hindi magkaroon ng spiritual growth? Dahil doon. Sa maliit na bagay, nagsisinungaling. May pamasahe ka? Meron. Ayun, naglakad. Bakit napakahirap magsalita ng katotohanan? Nakakaya kasi. Di ba sabi nga ng 2 Timothy 1:7 na ang hiya ay hindi galing sa Diyos. Ang galing po sa Diyos ay katapangan. Hindi kakapalan ng mukha, katapangan. Amen. 2 Timothy 1:7. Kailangan po nating magpakatotoo. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa tao. Sisingilin ka lang yan. No? Ang kaya lang niyang gawin, ipakulong ka. Di makulong. Ang the worst na kayang gawin sa ng tao ay patayin ang katawan mo. Kaya sabi ng Panginoon, matakot kayo sa Diyos na may kakayahang patayin ang katawan at may kakayahang pandalhin ang kaluluwa mo sa impyerno. Hindi kaya ng tao yun. Ang kaya lang gawin sa ng tao, dalahin ka sa jail kung hindi ka nagbayad. Yun lang ang kaya. Pero yung sa impyerno, hindi kaya. Kaya sabi ng Panginoon, ang Diyos ang dapat natin daw katakutan. Amen? So, yan pala ang pinagmumula ng
Hypocrisy ay takot sa tao. Kaya dapat makalaya po tayo. Sa Diyos lang po tayo dapat matakot. Kaya ang sabi, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Pero ang pagkatakot daw sa tao, ito po ay magsisilbing bihag sa atin, bitag. Kaya pag ikaw namuhay sa kasinungalingan, ayan sabi, wala naman daw hindi lihim na mabubunyag, tiyak mabubuking ka. Amen? So mas maganda hindi ka pa buking ngayon, umaming ka na. Sabi mo sa katabi mo, umaming ka na. Baka umalsa pa yan eh. Di ba? Lord, no? At bakit daw tayo hindi daw dapat matakot? Sabi ng verse 6, hindi ba't ibinagbibili ang limang maya sa halaga lamang ng 2 salaping pera? 2 tanso? Gayon man, kahit isa sa kanila ay hindi daw pinababayaan ng Diyos. Okay, pag nakulong ka naman pala, hindi ka naman pala pababayaan ng Diyos. Dahil bakit? May bahay ka na, walang bayad, may pagkain ka pa. O, di ba? May dalaw ka pa, may gwardiya ka pang pulis. Di ba? Kaya sabi, grabe. Kaya sabi na, hindi kita pwedeng pabayaan hanggang kulungan, pababantayan kita ron. At titiyakin ko, umaga, tanghali, hapon, kakain ka. Kaya sabi, no, hindi ba't ang 5 maya ay pinagbibili sa 2 tanso, sa laping tanso? Gayon man, hindi, kahit isa sa kanila, hindi daw pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok daw ninyo'y bilang ng lahat. Kaya huwag daw tayong matakot, higit daw tayong mahalaga kaysa maya. Grabe, no? So walang pwedeng gawin sa ating worse ang tao, kundi hanggang sa patayin lang ang katawan. Pero alam niyo po ba, kung tayo po'y namumuhay sa kalooban ng Diyos, hindi papahintulot ng Diyos na ikaw ay mapatayin ng tao. Dahil ang sabi ng Diyos, siya daw ang handang tulong, siya daw yung ating kanlungan, na siyang, sabi ng awit 46:1, our present help in times of trouble. Kaya pag may trouble ka, siya daw yung present help. Bigla siyang darating at ililigtas ka. Sino ililigtas? Yung hindi sinungaling. Yung mga totoo, yung mga righteous. Kaya sabi ng Panginoon, alisin nyo na yung pagkukunwari. Maapektuhan po yung inyong buhay Kristiyano. No? At meron ako nakikitang ilan. Minsan hindi ako nakikita. Ay, ganyan-ganyan. Ano? Tapos pag nakita ko, at yung iba naninigarilyo, pag nakita ko, nakita ko na. So, ikaw ka nang mahiya. Sige, hititin mo na. Nagkukunwari, kunyari, hindi nagsisigarilyo, pero naninigarilyo pala. Edi sabihin mo na lang na hindi pa ako nakakalaya. Pero makakalaya din ako sa tulong ng Diyos. Maging totoo tayo. Hindi ka tutulungan ng Diyos kung ikaw'y patago-tago. Na kahit na makatago ka sa asawa mo, sa nanay mo, no? Makapagtatago ka, pero sa Diyos hindi ka makapagtatago. Amen? Aminin mo, Panginoon, eto ang sigarilyo. Hindi ako makalaya dito. Pero gustong-gusto ko nang makalaya. Tulungan mo ako, Panginoon. Ikaw lamang po makakagawa nito sa buhay ko. In Jesus' name. Ganun. Hindi yung, makakalaya din ako. Ngayon, 5 akong stick. Makakalaya din ako. Babawasan ko bukas 4 na lang. Ganun, no? Sabihin pa, pagkasilita mo pa, dati nga, kakaisang ako, buti nga ngayon 5 stick na lang no? Binabawasan ko naman Aminin po ninyo, wag niyo pong itatago, kasi baka kailangan niyo po ng prayer ng mga kapwa nating Christian. Dapat kung meron kang bisyong ganon, oy, alam mo, ako'y naninigarilyo pa hanggang ngayon, tsaka nainom pa ako ng alak. Pwede ba, ipanalangin mo ko? No? Pwede po yun. Para ikarga natin sila doon sa ating faith. Hindi yung pagka walang Kristiyano, naninigarilyo ka. Pag may Kristiyano, Kristiyano ka rin. Di unyango ang tawag sa'yo, pagkukunwari po yun. Amen? Kaya sabi, mag-ingat daw sa taong mapagpaimbabaw, sa taong mapagkunwari. No? Ngayon, ano naman ang remedyo
Sa taong mapagkunwari, may remedyo naman pala. Meron naman pala eh. Remedy for hypocrisy. Ang sabi rito, forget about what people may say and do and fear God alone. Ibig sabihin, kung ano man ang sabihin ng kapitbahay mo o kung sino man tao, basta sabihin mo ang totoo. Ganun lang, makakalaya ka na ron. Hindi yung, di ba, minsan ang dami-dami nating handa, kung pala galing lang sa utang, sasabihin mo, nagpadala pala yung anak mo, hindi naman pala. Alisin po natin yung mga ganung pagyayabang, yung wala-wala. Tapos, humingi tayo sa Panginoon. Amen? Huwag tayong, kasi baka sabihin ng kapitbahay, ganun baka nagsasabi, naghihirap na ako. Totoo man pala, naghihirap ka na. Kitang, ba't hindi yung pasabihin, alam mo, kinakapos ako ngayon. No? Pwede ba tayo manalangin? Ilapit natin sa Diyos tong aking problema. Ganun po. Huwag niyo po itatago na kapag may tao, yabang-yabang mo, akala mo kung sino ka. Nung pala, walang-wala ka na. Imbis tuloy na matulungan ka ng Diyos at sa panalangin ng mga kapwa mo Kristiyano, hindi ka matulungan dahil nga nagkukunwari ka. Babaong ka sigurado dahil sabi, di ba, huwag niyong kakalimutan na ang hypocrisy, ang pagkukunwari ay katulad daw ng pampalsa. Ibig sabihin, aalsa talaga yan. Ibig sabihin, lumalaki yan. At talagang makikita yan sa buhay mo. Sigurado kang ibubuko at ibubuko ka. Amen? Proverbs 29:25. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Amen? Kaya dapat sa atin magsalita lang ng katotohanan. Huwag tayong laging tumingin sa tao. No? Ako ganun eh. Ugali ko yan. Talagang ako, siguro, yung mga nakakakilala sa akin, alam nyo kung gaano ako kaprangka. Yung wala sa akin. Yung puti-puti. Ganun po ako. Pag sinabi kong meron. Pag sinabing wala. Hindi po ako nagsisinungaling. Dahil ayoko pong maging bihag-bihag ng dyablo. Maging totoo po tayo. Amen? Matthew 16, verse 5 to 12. Kaya tingnan nyo po itong larawan ni Jesus na ito. Sabi rito, nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Tingnan nyo kung kayo ay kapareho ng mga alagad na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseyo at Saduseyo. Okay, tingnan nyo ang sagot ng mga alagad. Verse 7, nag-usap-usap ang mga alagad. Kasi wala tayong dalang tinapay. Kaya sinabi niya yun. Kaya sabi rito, mag-ingat sa pampaalsa na ginagamit ng mga Pariseyo at Saduseyo. Yun ang mga alagad, mga ulaga. Sabi niya, alam kasi nila ang pampaalsa ginagamit sa tinapay. Kaya sabi ng mga alagad, nag-usap-usap sila, wala kasi tayong dalang tinapay eh. No? Sabing ganun. Pero sabi ni Jesus, alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila. Kaya kita nyo, alam ni Jesus. Alam din ni Jesus ang lahat ng puso ng bawat isang naririto. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sila'y tinanong, bakit ninyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Napakaliit ng pananalig ninyo. Napakaliit ng pananampalataya ninyo. Wala pa ba kayong pag-unawa hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo kung paanong pinaghati-hati ang 5 tinapay para sa 5,000? So, hindi kailangan ni Jesus ng pampalsa para yung 5 tinapay ay mapakain sa 5,000. Ang ginawa ni Jesus ay himala. Amen? Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Gayon din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nung sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. Hindi ba ninyo naunawaan ito? 12, eto na. Nabuksan na isipan ng mga taga-Las Piñas. Sabi, naunawaan nila na pinag-iingat niya sa mga katuruan ng mga Pariseyo at mga Saduseyo at hindi sa pampalsang ginagamit sa tinapay. Nalaman ngayon ng mga alagad, ay, yung palang sinasabi niyang pampalsa, hindi pala sa tinapay.
Pagkukunwari pala. Alam niyo ba kung bakit ito sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Kasi nababasa ng Panginoon ang mga isipan ng mga alagad nung oras na yon. Kasi sa totoo lang, katulad din tayo ng mga alagad na to. Minsan kasi nagiging compromiser tayo. Ano ibig sabihin ng compromiser? Na para lang hindi masaktan yung isang tao, makikiayon ka sa kasinungalingan nun. Hello? At ayaw ng Diyos na magkaganon itong mga alagad na ito. No? Kasi masyadong minsan masakit magsalita ang Panginoong Hesus. Nasasaktan ng mga pariseyo, yung mga pare. No? Pati yung mga Saduceo, nasasaktan sila sa sinasabi ni Hesus. Kaya minsan, kaya nababasa ni Hesus ang puso nila, nakikita niya na parang gustong makipag-compromise, natutokso. Diba? Kasi may mga naririnig akong ganyan. Pero unbeliever naman yung nagkwento sa akin. Sabi niya sa akin, hindi naman masamang magsinungaling eh. Basta-basta ikabubuti eh. Nakangiti lang akong ganun. Unbeliever naman yun eh. Ang kinakausap ko po rito ay Kristiyano. Kayo po ba ay tunay na Kristiyano? Si Kristo po ay hindi sinungaling. Kaya si Hoda na masaktan ng kanyang tinuturuan basta ituturo niya kung ano ang tama. Wala siyang pakailan kung masaktan ng Pariseyo o Saduceo. Talaga namang mapagkunwari sila eh. Kaya kung meron mang mapagkunwari dito, no? Ito na yung panahon natin na para ibigay sa Diyos. Hingin natin sa Diyos ngayon, tumayo po tayong lahat. Kasi ang pagkukunwari po minsan hindi po natin yan namamalayan. Alam niyo po ba ang yeast? Di ba ang yeast, kapag nilagay sa tinapay, ito ay kumikilos quickly and quietly. Hello? Ang yeast sa tinapay ay kumikilos quickly and quietly. So, ganun din yung pagkukunwari sa ating buhay. Kumikilos din yan quickly and quietly. Hindi mo alam na nade-destroy na pala ang buong pagkakristyano mo. Hindi mo alam. Kaya ka pala hindi makaunawa dahil meron palang hold sa iyo si Satan. At ang ginagawa po ni Satan ay to blind the mind of the believers. Kapag tayo ay patuloy na nagkukunwari. No? So tayo po ay tumungo. Then ngayon, sabihin natin sa Holy Spirit. Sabihin natin, Holy Spirit, ilantad mo po sa akin ngayon. Dahil alam mo po lahat ang tungkol sa akin. Nais ko pong makawala sa pagkatakot sa tao. Pagkatakot sa mga utang. Pagkatakot sa mga sasabihin nila. Nais ko pong mabuhay, Panginoon, sa katotohanan. Alisin niyo po sa akin ang anumang pagkukunwari dito sa aking puso. Tulungan niyo po akong makalaya, Panginoon. Dahil nalaman ko po na ang maliit na pagkukunwari ay apektado pala ang aking buong buhay Kristiyano. Kaya Panginoon, ilantad mo po ito sa akin. Buksan mo po ang aking tainga upang marinig ko ang iyong tinig. In Jesus' name. So manahimik po kayo, pakinggan niyo po ang boses ng Banal na Espiritu.